Ito lang lagi niyong tatandaan, no? Yung mga nanonood sa akin, pati na rin sa mga nanonood sa mga ibang Ola vlogger na papatunay na wala naman nakukulong sa utang. Kasi meron ako mga nakikitang mga comments doon sa mga ibang video, mga ibang content creator about sa mga Ola na pwede daw makulong kasi may terms and conditions yung mga Ola na yan kapag umutang, no? Pero ako man, meron ako mga naging legal o mga legit na mga lending company pero ang tagal ko nagkaroon ng utang pero di naman ako nakulong. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Johnnytor TV. At pakifollow na lang po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun nga, marami akong nakikita mga ganitong klase ng comment na kung saan binabanggit sa mga comment section na kung saan sinasabi nila na pwede din makulong kasi may terms and conditions yan bago kayo umutang, lalo pag legit na Ola tapos di kayo hinaharas pero ayaw nyo talagang bayaran, pwede kayo makasuhan. Linawin natin yan, okay? I-explain ko rin sa inyo na meron ng batas na kung saan ay walang nakukulong sa utang. Okay? Tandaan nyo. Pero huwag nyo rin inaabuso. Paalala lang din. Doon sa mga iba na mga matitigas din ng mukha, like yung mga Ola farmer, na talagang umuutang lang at walang balak magbayad. Okay? Tapos gumagamit pa ng mga tawag doon ng mga peking ID tsaka mga peking dokumento na pinapa-apply nila kapag sila naglo-loan sa mga Ola. No? Huwag nyo abusuhin. So yun nga, pero totoo naman walang nakukulong sa utang. Example mo, sa explain lagi ni Boss Rai, shoutout Boss Rai, no? Kailan ko pupunta? Pero ano sabi nga niya, kasi siya isang legit na lending collector. Yun nga, and then ako naman, isang nangungutang din at kahit sa mga legit na Ola, kahit nga doon sa mga mga may bangko na nahihiraman, mga kakilala ko, wala naman nakukulong. Meron ngang lumalapit sa akin sa bangko pa nagkautang pero may taon na rin pero wala naman siya nagiging kaso na criminal case dahil hindi nga siya nakapagbayad ng utang. Sinasabi ng mga ganong klase ng mga nagko-comment sa mga Ola vlogger, huwag kayo nagpapaniwala dyan, mga bida-bida yan, mga nagkaganyang comment na kahit may terms and condition, kahit legit, yun nga diba, sabi kasi nyo, meron akong Bilis, meron akong Tala, meron akong Gcash, pero iniisa-isa ko yan, yung Gcash inumpisahan ko ng bayaran kahit paano dahil nga nagkaroon tayo ng sobrang pera, di syempre binayaran ko na, total meron akong extra, ginawan ko na ng paraan, ibinayad ko na. Ngayon susunod natin yung mga ibang mga legit na lending o mga Ola na bayaran, at least maayos ko yung credit score ko. Kaya itong mga nagsasabi ng mga ganyang klase ng mga may terms and condition kahit legit, mga yan, mga nananakot lang yan, no? Pero sabi ko sa inyo, yung mga ganong klase ng pagkakaso sa inyo, hindi naman yan criminal case Tandaan nyo, laging civil case lang naman po yan, yung mga ikakaso sa inyo, yung mga pwedeng ikaso sa inyo. Lagi nyo iisipin yan. Tapos kapag kayo mga legit na Ola, like yun nga, Bilis, Tala, Asyalo, One Hand, mga ganyan. Ngayon kung may mga nilalabag sila sa karapatan niyo o doon sa mga interest na nirereklamo nyo, pwede nyo namang i-report sa SEC kung ano yung mga reklamo nyo o yung mga maaaring tawag yung inaalmahan ninyo. Kunwari, lumagpas sa interest na tingin nyo hindi kaaya-aya sa inyo. Pwede nyo namang idulog sa SEC yan. Pwede kayo mag-file ng complaint from website nila. Ganun lang po. Kasi may terms and condition man. Tapos, pagka mga legit na Ola naman yan, pinapakita naman yung crackdown o yung statement na pa-account niyo bago nila i-release yung pera. Unlike doon sa mga abusadong Ola na minsan, nandun na nga sa iyo yung pera, hindi pa pinapakita sa iyo kung magkano yung babayaran mo. Di po ba? Karamihan ganyan, tapos gugulat ka na lang 7 days. Akala mo 30 days, 120 days o 180 days. Diba? Akala mo, isipin mo, ganun katagal kapag nasa ads nila no? Talagang lilinaking ka ng kanilang misleading advertisement para lang ma-hook ka o para lang ma-engganyo ka na umutang dyan sa mga abusadong Ola. Karamihan kasi ngayon talagang
Mas lamang yung mga umaabuso sa interest, lumalabag sa unfair debt collection practices, na kung saan pwede nyo naman talaga i-file ng complaint yan. Lagi yung tatanong. Pero kapag sinasabihan kayo, may nakababasa kayong ganyan. Buti nga sa, dito sa channel ko, wala ako masyado nababasa sa kanila. Siguro dahil ako, nagpupunta talaga ako ng PNP. Di ba alam nyo, 2 beses na ako nagpunta ngayong taon na ito. Noong February, tsaka itong September. Kaya hindi nila magawa-gawa sa akin mag-comment ng ganyan. Tagang magre-reklamo ako kapag may nilalabag sila sa unfair debt collection practices. Ganun po kasi dapat naman talaga yung tamang proseso. Kung meron kayong mga nirereklamo sa mga abusadong OLA na yan, meron kayong karapatang mag-complain. Hindi yung puro tayo run sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, anong gagawin. Kung malapit naman sa lugar ninyo yung mga presinto ng mga anti-cybercrime ng mga PNP o ng NBI, pwede kayong dumulog doon, lalong-lalo na kung may harassment na. Kung hindi nyo kaya, pwede naman kayo magpalit ng SIM card muna pansamantala. At kung kailangan sa investigasyon, yung mga SIM card ninyo, yung mga cellphone ninyo, kapag hiningi nila yan, mas maganda, ipahiram nyo muna. Kung willing kayo na ipahiram para doon nila mas ma-access, doon nila mas masundan o doon nila mas maimbestigahan sa kanilang sa departamento nila, para pagka may nag-text, may nag-message o something like that, masusundan agad nila yung follow-up, masusundan agad nila ng investigasyon kung sakasakali matrace nila kung nasaan yung kinaroroonan na itong mga abusadong OLA. Kasi mautak din yung mga abusadong OLA na yan, totoo lang. Papalit-palit na namin. Meron silang machines na ginagamit kung saan lahat yun activated. Sa oras na flash sila o nag-send sila ng marami doon sa mga borrower. Kahit sino pa yan, basta nakuha na yung contacts ninyo, nakuha yung informasyon ninyo, lahat yan patadalhan nila kahit walang utang sa kanila. Ganun po yan. Mas marami nga silang nilalabag Tapos sasabihin ng mga ganyang nagko-comment sa YouTube, sa Facebook na kasi may terms and conditions legit. Di ba? Ako 2 taon iyon. Nakulong ba ako? Kinasuhan ba ako? Kinausap ako. Para lang sa legal settlement. Ganun po yung tamang proseso. Ngayon, kung kakasuhan nila ako, di ba payag din naman ako Okay lang. Doon tayo sa korte o small claims. Wala naman magiging record sa ako sa criminal case kasi wala naman akong nilabag na wala akong nilabag o binigay na peking dokumento. Kaya paano ko sasampahan ng estapa? Paano ko sasampahan ng swindling o ng fraud? Napakalabo pa sa sabaw ng pusit. Napakalabo pa sa sabaw ng adobong pusit. Ganun po yan. Kaya minsan pag nakakakita kayo ng mga ganung klase ng mga comment, mga Facebook, YouTube, TikTok, huwag nyo na paniwalaan. Huwag kayo nangangamba. Walang nakukulong sa utang, tsaka wala rin namang wala namang nagiging yung talagang as in legit na nasaktan. Walang physical na nasaktan sa mga pangharas nila o yung mga pagbabanta. Oo, pananakot, laging pananakot. Ganun lang po talaga ang ginagawa nila. Katulad nun, kami tingin ko agent na hindi nakasingil tapos ngayon nananakot sa mga comment section, di ba? Kasi ganun ginagawa nila ngayon kapag hindi nila na-trace o hindi nila nakikita sa Facebook yung kanilang mga kliyente. Sisirain nila sa comment section tapos gagawa ng mga kung ano-ano mga kasiraan. Meron pa nga dyan ginagawa ng scandal sa video tapos tatapalan ng mukha nila. Yung mga, alam nyo na yung mga scandal na ibig sabihin, yung mga ex, diba? Tatapal yung mukha nila ron, i-edit. Tapos lalagyan ng scammer doon sa barangay nila. Merong ginawang hindi maganda na naging drug lord daw, naging pusher ng mga illegal na gamot, di ba? Ganun po. Kaya yung mga nagsasabi yan, tandaan nyo, huwag kayo naniniwala doon sa mga ganyang klase. May terms and conditions man yan, legit man yan, walang nakukulong sa utang. Kahit bangko, hindi naman ginagawa yung ganyan. Lagi yung ginagawa nila is legal settlement na kausapin kayo ng personal o puntahan kayo sa bahay. Pwede yun. As long as yun yung tamang pamaraan ng paniningil. Kesa naman namamahiya. Okay? Sana po nakatulong ang video ito at paki-follow na lang po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel at hanggang sa muli, marami pong salamat. Sarang hamnida po.